Kahapon may customer kami dito sa shop. Tinatanong niya, ano daw bang pinagkaiba ng Magin C506 SE doon sa C506 lang. Hindi ko masagot kasi hindi ko pa rin alam. Naalala niya itanong yun kasi nakakita niya. Dito sa shop, meron naka-display na C506, C506 SE, C606. Tapos may tail light na radar, L508. Pero ito lang po focus na yung tatlong yan. In this video mga kapadyak, yung sasagutin natin. I-discuss natin kung ano ba yung pinagkaiba na itong C506, C506 SE, tsaka C606 na Magin Cycling Computers. So si Magin, isa rin yan sa mga kilala na rin na brand pagdating sa mga ganitong klaseng products. Yung mga nilalabas ng mga products na sumasabay na din kung ano ba yung demand ngayon sa tech pagdating sa cycling, na yung price point is very competitive din, hindi sobrang mahal. Medyo abot kaya pa ng budget, pero hindi naman napag-iiwanan sa mga tech, sa mga specs. Kaya itong brand ng Magin, isa yun sa mga maayos na brand din pagdating sa mga ganitong klaseng product. Marami pa sila ibang mga products eh. Ditong nakaraan lang, nagkabit kami ng power meter ng Magin. Tapos meron din sila smart trainers, mga ganun. Sa ngayon, ito yung meron dito sa atin. Pinadala to sa akin ni Magin mismo. Sabi nila, pag-umparahin daw natin para makatulong din sa inyo. Kung nagbabala kayo bumili ng cycling computer, speedometer, para sa inyo yung video na to, makapili kayo kung alin ba yung swak para sa inyo na model ng Magin bike computer. Let's go! Andito nga pala tayo ngayon sa Minox Cyclery. Ito yung small bike shop namin dito sa Barak, Quezao, Pililla, Rizal. So pwede nyo i-search sa Waze or sa Google Maps, Minox Cyclery. Minox Cyclery, search nyo lang. Or Minox Cafe, pwede rin, landmark yun. Kalapit lang na itong building na to. Along the National Road, pasok lang konti dito sa Barak, sa Upper Barak. Makikita nyo na kagad etong shop. Follow na rin sa FB page para sa update dito sa shop. Minox Cyclery sa Facebook, link lagi dito sa description. Kung may papagawa kayo, dali nyo lang dito yung bike. C606, C506 SE, C506 lang, box. Alas magkapareho lang ng box. Etong 506. Pareho lang sila ng size ng box. Etong C606, medyo mas malaki yung box niya. Iba yung sukat. Buksan na natin para makita na natin. Yung picture ng mismong cycling computer, mga specs andito. Ganun din. Yung taba lang nagkaiba. Buksan natin tong C606. Alam ko, mas mataas na number sa Magin. Mas mataas yung price. Parang ganun yun. Etong C606, yung packaging niya, hindi nalalay sa... Parang style ng packaging ng cellphone. Buksan natin. Ayan. Ito yung mismong C606 na bike computer. Ayan. Baba muna natin dito. Tapos, sa ilalim, merong box na ganito. Tingnan natin kung anong laman sa loob. May kasamang manual, charging cable, and data cable din siguro to para pag magta-transfer sa computer. USB Type A to Type C. Type C na siya. Ang maganda dito sa mga Magin. And then, merong kasama nito. Ayan, meron ng lanyard or strap. Yan, para pwede mong i-secure siya. Hindi mahuhulog. May bolt. Para yan dito. Tsaka dito. Meron kang dalawa. Eto, dito mo pwedeng i-mount eto. Meron kasamang dalawa neto. May goma, magkaiba ng size. Ito mas maliit kapag sa handlebar mo i-mount. Ito naman is kaya na ito siguro sa stem. Kung gusto mong nakagitna siya. Meron na siyang pang-mount na kasama. Pero sa mga Magin, ito sold separately. Merong tinatawag na out front bike mount. Ito nakagitna sa bars. Merong goma. May tool na nakasama. Ito parang shim na rin ito. Tsaka goma siya. Hindi makakagasgas ng bars. Kakalamp to sa bars. Tapos yan. Ito na yung magiging mount niya. Testing. Parang ganyan. Yan. Itong out front bike mount sold separately. Pero kung hindi ka bibili nun, makakabit mo naman kaagad etong Magin na bike computer gamit yung included na mount niya para sa bike. C606. May nakalagay key A, B, C. Pero ito, pwede itong tanggalin yan. Tatanggalin mo para ma-reveal yung mismong screen niya. First impression, premium yung feel na itong cycling computer na to. Hindi siya yung parang pag ginawa mo toy-like. Yung pagka-plastic, hindi eh. Hindi sobrang bigat, pero hindi sobrang gaan. Na parang halos laruan lang, hindi. Premium yung dating niya. Pulidong pulido, ang tawag sa kulay na ito, Polar Night Black, yung color na ito. Buksan naman natin ngayon, itong C506 SE. Iba yung packaging niya. Mas payat yung packaging na ito. Ganun din, andito sa box yung picture ng mismong bike computer, tapos yung mga specs, andyan. May manual na kasama. Ito yung mismong bike computer. Ano din to? Cable.
Type-C. Mukhang mount din. Same lang dito. So, may mount na din siya nakasama. Yung mount niya, baka mawala kasi yung mga bolt eh. May bolt siya nakasama. Mount, may strap. Yan, nakasama. Ito yung mismong bike computer. So, comparing sa C606, mas maliit yung display niya. Mas maliit yung size niya. Yan, may white dito sa gilid. Itong SE. Yung mounting niya, yung likod, siyempre, same lang. Yan, yung top, yung itsura. Pinaliit lang na version. Sa ilalim yung button configuration niya, yun pa rin. Sa gilid, wala. Ito yung C506 SE. Kasi itong C606, mas mahal to kaysa dito. Check naman natin itong C506. Unbox natin. Ganun din yung box. So, yung picture ng bike computer andyan, yung specs andito. Napansin ko lang, pinagkaiba na itong dalawa. Dito sa SE, merong picture dito ng gilid. Siguro ini-emphasize na puti itong tabi ng SE. So, ganun din. May manual na kasama. Yung mismong bike computer. Cable, tsaka mount. Mukhang pareho lang ng sukat. Halos walang pinagkaiba. Yung 506 tsaka 506 SE. Pero paano mo malalaman na SE yung isa? SE, puti yung tabi dito. Dito sa 506, yan, all black siya. Actually, gray. Gray siya kung titingnan maigi. Dito, white. Mismong shape niya, form factor, walang pinagkaiba. Ganun na ganun. Ito, C506 SE, C506, C606. Screen size, 2.4 inches. 2.4 inches din. Sa C606 naman, 2.8 inches. Mas malaki yung screen niya. Kung hanap mo, maliit lang, cute size na bike computer. C506 ka na. SE o hindi, pareho lang. Kung gusto mo naman mas malaki, C606 ka na. Yan, mas malaki siya. Etong tatlong to, colored na yung screen yan, tatlong yan. Etong 506 SE, mas mura siya kaysa sa 506 na hindi SE. Ang pinagkaiba nila, ito colored screen, ito colored touchscreen. So, etong 506 at 606, touchscreen sila. Etong SE, hindi siya touchscreen. Sa weight, ang pinagkaiba nito sa weight is, eto 74 grams, eto 76 grams, eto 105 grams. Halos wala lang din naman yung weight na difference na yun, pero sinama na rin din natin dito. Kasi pag nakalagay na to sa bike mo, hindi mo na rin ramdam naman yung bigat na itong gadget na to. Sa size nila, ipa-flash ko na lang yan sa screen. Etong dalawang to, pareho lang sila ng size. Halos walang pinagkaiba. Sa design, same shell. Lahat-lahat na siguro yung internal lang yung naiba tsaka yung mismong screen na ginamit. Ito pareho lang. So kung yung mga screen protector nito, case, ganun. Pareho lang dito sa 506 SE tsaka sa 506. Ito yung size na itong 606, syempre iba. Mas malaki siya. Tapos yung color, ito ata yung tinutukoy nun eh. White. And dito sa SE, white. Tapos black dito sa 506 tsaka dito sa 606. Yung button niya pare-pareho lang silang tatlo. Merong dalawa dito sa ilalim, tapos isa sa taas. Key A, B, C. Yan. Tigda-tatlo sila, pare-pareho na may tatlong button. Bike memory, tigli-5 sila. Etong tatlong to. Yan ata yung pwede mong isave na bike mo dito. Para kabisado niya na. Halimbawa, gagamit ka ng speed sensor, kailangan mo pa kasing iset doon yung sukat ng gulong mo. Pwede kang gumawa ng preset para sa mga yun. Na pwede mo nang mapili agad yung bike na gagamitin mo para accurate yung reading ng speed niya. Tsaka syempre, para matrack mo din yung mileage na nagagamit mo sa bawat bike mo. Sabi sa spec sheet, merong tigli-5 silang bike memory. So, pare-pareho lang. Navigation, mayroon siyang navigation. Ayan. Yan, turn-by-turn navigation. So, etong tatlong to, supported yon dahil etong tatlong to ay smart GPS bike computer. So, kung kailangan mo ng bike computer na may GPS, may navigation, alin man sa tatlong to yung piliin mo, meron sila lahat. Yung navigation nga lang dito sa C506 SE, hindi ganun ka-detailed yung maps di tulad dun sa C506 at dun sa C606. Pero makakatulong pa rin sa'yo para mag-guide ka gamit yung routes na na-save mo. Sa experience ko, sobrang laking tulong pag may GPS, may navigation, yung bike computer mo kasi pwede ka mag-save dito ng ruta. So kung may pupuntahan kayo na bike destination, isave mo yung ruta. So, dito mo natitingnan yung direction para hindi ka maligaw. Hindi ka na mag-waste sa cellphone, mag-search ng direction sa Google Maps, hindi na gano'n. Tsaka kapag may mga, halimbawa, gravel events, yung mga gano'n,
Usually, pag sobrang taas na ng distance na sinalihan mo, wala nang markings doon kung saan yung tamang daan. Depende ka na lang sa GPX na ipoprovide ng organizer. Pwede mong i-load yun dito para maging guide mo, para hindi ka maligaw. Para doon ka dadaan sa kung saan ba yung tamang daan ng event. Sobrang laking tulong nito. Hindi mo na kailangan ilabas pa yung cellphone mo para i-check kung nasan ka na ba. Kung naliligaw ka na ba or ano. Since GPS-based to, hindi mo na need na magkabit ng speed sensor kasi pwede niya lang kunin yung speed based sa GPS positioning mo. Yung time and date, automatic na rin na-update base sa ibinabato ng GPS satellite. Isa pa yun, nakikita rin yung sunset, sunrise. Yun yung mga advantage ng isang GPS bike computer kumpara sa traditional bike computer na hindi siya GPS based. Yung mga medyo old school style na bike computer, yung wala pang mga GPS, kailangan pa magkabit ng sensor, ng speed. Yung may mga magnet pa nilalagay sa spoke para mabasa lang yung speed tsaka yung distance. GPS based, hindi na kailangan nun kasi automatic na yun. Sa GPS positioning mo, doon ako computein lahat. Turn by turn navigation, kada liko ituturo sa'yo. Yun yung maganda dito. Hindi ko pa lang natatry kung nagre-reroute siya. Sa tingin ko, yung rerouting na feature para sa akin, minsan gusto ko, minsan ayaw ko. Kasi halimbawa lang, kung gagamitin ko lang to, pupunta ako sa lugar na hindi ko alam yung daan kung paano pumunta doon, pero magko-commute ako gamit bike ko. Yung rerouting, kung mamali ako ng daan, okay din kasi babaguhin niya kung saan nakaturo. Yun yung rerouting. Pero, hindi ko alam kung dito ay nagre-reroute ba siya o hindi. Kasi, kung race naman, usually kasi yung mga race, meron siyang nakaset na ruta talaga na dapat daanan na pag nagkamali ka, kung eto ba ay magre-reroute, magtuturo siya ng bagong daan o papabalikin ka para mapunta ka dun sa tamang daan. Yun pa yung hindi ka nasusubukan. Susubukan pa natin yun in the future pag na-try natin. Sa battery life naman nilang tatlo, C506 tsaka SE, 17 to 24 hours yung battery life na kayang itagal na ito. Sa isang ride mo, sobra-sobra na siguro yun, 17 to 24 hours. Pwede mo rin naman siyang i-charge, napakadali lang din yung i-charge. Yung charging port niya, dito mo ma-access, silyado din, hindi siya papasukin ng tubig. Tapos Type-C na din, charge mo siya gamit power bank, pwede. Dito naman sa C606, ina-expect ko dito mas mababa yung battery life niya kasi mas malaki yung screen niya, mas malaki yung display. Pero 17 to 28 hours daw dito. Siguro, mas nilakayan na lang din yung battery niya sa loob. Pagdating naman sa storage, etong C506 SE, according sa spec sheets, kaya niya mag-save na hanggang 100 hours na ride. Dito naman sa C506 tsaka sa C606, 4 gig yung memory na ito. Kung madalas ka naman nag-a-upload na agad ng ride mo, yung tipong after ng ride mo, upload mo na agad sa Strava, yung 100 hours na storage na itong sa C506 SE, okay na yun. Kung yung ride mo naman, hindi lalampas ng 100 hours, yung isang one-shot mo na ride, pwede na to. Kung putol-putol, hindi na magiging issue yun, yung storage na ito. Dito sa 606 tsaka C506, 4 gig, sobrang laki na nun. Hindi mo mauubos yun sa experience ko before. Meron akong ibang cycling computer na ginagamit. Maliit lang din naman kasi yung files ng mga ride. Halos KB lang. 4 gig, sobrang laki na yun. Sobrang dami mo nang pwedeng masave. Charging port, naka Type-C silang lahat. Dito ina-access sa ilalim. Type-C na siya. Tapos yung data types na kaya nilang i-display. Ano ba yung mga data type? Speed, cadence, distance, yung mga yun. Yung mga sari-saring data types na kaya nilang i-display. Merong 105 na data items in 14 categories. Lahat sila pare-pareho ng kapasidad kayang i-display yung ganong kadami. Walang pinagkaiba pagdating dun sa data types na pwedeng i-display. Yung cycling mode, 12 yung cycling mode. Hindi ko pa kabisado kung ano bang cycling mode yun. Malalaman pa pag ginamit ko to. 12 na cycling mode, applicable sa kanilang tatlo. Tapos yung customized pages, bali kung ilan yung page na pwede mong i-customize. Tigsa 10 silang tatlo. Kaya pare-pareho na lang din doon, wala nang pinagkaiba. Yung data display, ganun din sa kung ano ba yung pwede nilang i-display doon sa screen nila. Bali, kung ano yung kayang ma-display netong C606, ganun din yung kayang i-display netong C506. So, pare-pareho na lang din silang lahat. Bali, etong C506, pinaliit lang talaga na version netong C606. Yung sa screen, tsaka yung kung anong ma-display niya. Wi-Fi, ANT+, Bluetooth, lahat sila pare-pareho na supported yung ganun. Yung
Wi-Fi, pwede mo siyang gamitin connection between sa cellphone mo, tapos dito, gagamitin yung Wi-Fi pag isi-sync mo, pag mag-upload ka sa Strava. Bluetooth din, notification ng cellphone mo, lalabas dito sa cycling computer, via Bluetooth, makikita yon, pwede yon. Tsaka yung mga sensor na ANT+, Bluetooth na klase ng sensor, supported dito sa mga bike computer na to, pare-pareho sila. Halimbawa, itong extra accessory na to, yung smart taillight na radar taillight din ni Imagine, pwede din ito makonect dito dito sa bike computer nila. Mga heart rate monitor, cadence sensor, speed sensor, pwede mo makonect din dito. Lap counting, automatic backlight, automatic time calibration. Sabi ko nga, yung time niya, automatic na pwedeng maset kasi once na mag-connect siya sa GPS, ma-update siya agad. Yung mga yon supported dito sa tatlong to. Yun lang, smart notification, supported yun dito sa C606, sa C506. Pero dito sa SE, yun yung hindi supported. Cycling training, meron kasing parang pwede kang mag-set na training program dito na pwede mo sundin. Like yung mga interval training, yung mga laps training yata, para mga ganun. Dito sa C606 at C506, supported yun. Dito sa C506, supported din naman daw, pero sabi, yung mga free training lang yung supported niya. Smart Riding Assistant, so hindi siya supported dito sa SE. Sa 506 at sa C606, supported yung Smart Riding Assistant. Ambient light sensor, ito yung pag pwedeng maging automatic yung brightness. Kung halimbawa gabi, hindi naman need na sobrang taas ng brightness ng screen, mag-a-adjust siya ng kusa. Dito sa tatlong to, lahat sila, meron silang ambient light sensor. Waterproof grade IPX7, etong mga to. So pag nabasa, walang problema. Kung sa mga ulan-ulan, nag-ride ka, inulan kayo, walang problema. Carry lang yan. Yung mga sensors na pwedeng gamitin dito, walang pinagkaiba. Nabanggit ko nga kanina, since supported niya is Bluetooth tsaka ANT+. Lahat ng mga sensors pwede. Sa tatlong yan, pwede kang mag-connect ng cadence sensor, speed and cadence, yung combined, tapos heart rate monitor, power meter, smart bike trainer, pwede mo i-connect, electronic shifting system, mga DI2, yung mga ganun. Pwede mo ring i-connect dito, even sa SE, supported na din yun, kayang-kaya yung gawin. Radar taillight, eto yun, pwede i-connect dyan sa tatlong yan, kahit sa SE pwede. Smart taillight, pwede din. Tapos yung satellite na ginagamit nila, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZ, SS, silang lahat, ganun yung gamit. Kaya pagdating sa GPS capability na ito, hindi na i-compromise dito sa C506 SE na, kumbaga ito, parang mas mahina siya, mas mahina sumagap ng GPS. Hindi, kasi lahat sila pare-pareho. Ang gamit din na satellite positioning system na supported. Tapos yung language, pare-pareho lang din ng language. Yun yung binigay sa akin na spec sheet ni Imagine, quick guide sa pagkakaiba-iba nila. Basically, sa pagkakaintindi ko, itong C606 at C506, halos pareho lang yung dalawa na ang pinagkaiba lang nila is yung size. Yung laki lang ng screen. Pareho silang touchscreen, lahat ng features, lahat ng kayang gawin ni C606, kayang gawin ni C506. Yun lang yung pinagkaiba nila. Yung size ng screen. Tsaka syempre, dahil mas malaki nga yung screen, mas malaki syempre yung form factor na itong C606 kesa dito sa C506. Ang pinagkaiba naman nitong C506 SE compared dito sa hindi SE, etong SE, hindi siya touchscreen. C506, touchscreen siya. Yung storage, mas maliit ng konti dito sa SE. Yung smart notification, hindi available dito. Smart riding assistant, hindi rin available dito. Yung training, pang free training lang yung pwede. So kung yung mga features na yun is hindi naman issue sa'yo, hindi naman siya deal breaker, kung gusto mo mas makatipid, okay na tong SE. Pero kung kailangan mo yun, dito ka sa 506 na hindi SE. Dito sa box ng C606, meron siya nakalagay ng mga kulay na pwede mapagpilian. Merong Glacier White, Meteorite Gray, tsaka Polar Night Black. Ito nga dito sa atin, ito yung Polar Night Black. Yan yung mga kulay nyo na pwede mapagpilian. Dito sa C506, parang wala na atang kulay ito eh. Yun na, as is kung ano yung kulay niya. Nagkakaiba na lang is dito sa C506, black lang siya, tapos sa C606, white dito sa gilid. So, yun yung pinakamadaling distinction na unang tingin mo, alam mo na agad na yung isa SE, yung isa hindi SE. Check natin yung price sa local. Ang gagawin kong tinginan ng price is si Supreme Bikes. Ang price ng C506 sa kanila ay 6,969. C506 SE is 5,210. So, mas mura siya. Ang C606 naman is 8,740. Link ko saan makakabili na ito, lalagay ko na lang dyan sa description para i-click nyo na lang. Hindi nyo na si-search, hindi nyo na hahanapin. Kung interested kayo bumili,
na itong mga Magin na bike computers. Basa lang ng specs yun. Iba pa din pag matitesting. So, para matesting, syempre, tanggalin natin to. Napaka-satisfying na feeling pagtatanggal ng ganito. Ang laki ng screen niya. Kinis, ang ganda. Try natin buksan. Isang pindot lang pala. Di pala kailangan i-diinan. Please select language. English. Kailangan pa siyang i-activate. Yung pala yun. So, kailangan downloadin yung OneLapFit para ma-activate itong bike computer. Ito siguro yun. So, na-download ko na. Maliit lang naman siya. Kailangan mong mag-register muna. Yun lang. Alas ganito na yung mga gadgets ngayon eh. Para magamit mo, kailangan pang i-activate, kailangan pang mag-register. Hintayin na lang natin na matapos yung update. Habang nag-update ng firmware yung bike computer, kakabit ko na muna itong out front mount niya or barfly sa ibang term. Kabit ko siya sa bike ko. May gamit na ako ngayon eh. Tanggalin na lang din natin. Yun oh. Pogi. Pwet lang. Saan ko naayusin yung angle na ito kapag nalagay ko na yung bike computer. Test fit. Test fit na rin natin. Yun, no? Kung gusto mong pogi tingnan, barfly ka, bili ka ng out front mount. Yung ganito, pwede siya dito sa stem, yan. Pwede siya dyan. Pwede rin sa bars. Kung halimbawa sa MTB, yan, dito. Yan, pwede dyan. Pero kung gusto mong gitnang-gitna, pogi tingnan, out front mount is the key. Okay, na-charge ko na siya, na-update ko na rin. Sa natin, isang pindot lang pala pagbubuksan. Yun o, bilis siya mag-on. Expired AGNSS, connect to OneLap. Ang gagawin ko ngayon, i-connect ko muna itong kanilang radar tail light. Paano ba ito gamitin? Hindi ko na binasa yung manual. Tingnan ko kung makakonect ko siya. Ng sarili ko lang, ilaw. Ito siguro yun. Yung tail light. Yan. Connected na siya. Connected na. Radar. Ito sa gilid. Diyan lalabas yung pagka meron ka na dumadaan sa sakyan. Blinking. Blinking tayo para tipid. Yun, no? Tapos meron ka na ito. Pang secure mo lang din. Hindi ko alam kung paano pinaka-the best na pang secure dyan eh. Pero meron yan. Para kung kumalas to, mahulog yung tumalsik to, nakatether pa rin siya.